Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po ako na naihanda na ang ating mga puso't isipan para po sa pag-receive ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon. I believe that the Lord already prepared our hearts para nang sa gayon mas maging maayos ang pagkain natin ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, napaka-importante ng puso ng isang tao dahil wala namang problema pagdating sa seed. Ang problema yung soil. So pagdating sa atin ng Word of God, napaka-importante po nung babagsakan nito, parang sa parable of the sower. Wala nang problema ang Word of God eh. Ang problema yung dadatnan nung seed na yon, kung siya ba ay mamumunga o hindi sa ating mga buhay. So kung paano tayo maging receptive, kung matabang lupa ba itong pusong ito. But I believe that today, prepare na ng Panginoon ng ating mga puso para nang sa gayon magkaroon ito ng tumubo itong seed na ito sa ating buhay, mamunga ito, at maging kapakipakinabang yung buhay natin at maging blessing tayo sa mga tao. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa third installment ng ating brand new series entitled Get in the Game. Dito po sa series na ito, sinasabi natin that God wants all believers to get in the game and win. Gusto ng Panginoon na involved tayo sa ginagawa niya. Sinabi po natin na kung saan may tatlong uri ng tao. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happened. Yung mga tao na kung saan involved, yung mga tao na kung saan nanonood lang, pero may mga tao na kung saan nagwa-wonder, ano nangyari? But gusto ng Panginoon maging involved tayo sa ginagawa niya. Bakit? Gusto niya tayong manalo. Gusto niya magkaroon ng saysay yung buhay natin sa mundong ito. Kaya lang po, mga kapatid, alam niyo po ba na ang nakakalungkot lang, sinabi po ng pag-aaral, alam niyo po ba na linggo-linggo o buwan-buwan, libo-libong mga tao ang nawawala sa gawain ng Panginoon. Libo-libong mga tao ang kung saan nawawala sa simbahan. Libo-libong mga mananampalataya ang kung saan nadadamage yung kanilang buhay. Bakit? Naniniwala po ako na malaki ang kinalaman ng ating pag-uusapan ngayon. Kasi feeling ng mga taong ito na sila ay defeated, feeling nila na kung saan walang mangyayari na sa kanilang buhay. And maybe, sa kabilang banda o yung marami doon ay totoo naman talaga. Kaya ayaw natin na maging parte tayo ng mga madadamage na ito. Naniniwala ako kaya mo mapapakinggan ng mensaheng ito. Dahil ayaw ng Panginoon na kung saan maging parte ka nito. Maging parte ka na kung saan mga taong nawawasak, mga taong nagkakaroon na ng total defeat sa kanilang buhay. At naniniwala ako na ikaw ay pinagpala ngayong araw na ito dahil maririnig mo ang mensaheng ito. So let's get started. I want you to open your Bible with me in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Napaka-powerful po ng conclusion na ito. Pagdating dun sa buong chapter 15. Kaya nga sinimulan siya ng ganito. Chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ulitin ko, therefore, my dear brothers. Of course, yung ginamit dito na brothers, mga kapatid, pagdating sa text natin, ang ibig sabihin nito, ito yung mga mananampalataya. Ito'y both babae at lalaki. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung word na ginamit dito na therefore is the Greek word hoste. Madalas po itong ginagamit sa 1 Corinthians. Napakadalas ginagamit ito. And the following uses of this therefore or hoste, siniserve po ito ay nag-i-introduce ng isang practical na conclusion. Ulitin ko po kapag madalas ginagamit itong hosting ito sa 1 Corinthians, nag-i-introduce siya ng isang practical na conclusion from the preceding doctrine. Kasi nga sabihin natin masyadong theological, yung doctrine na binanggit dito ni Apostle Paul, kaya ginagamit itong therefore na ito
nag-i-introduce ngayon siya ng isang practical na conclusion dun sa isang theological na discussion. So para nang sa gayon, magiging mas applicable siya at kayang-kayang gawin ng mga mananampalataya. So our text begins with therefore, which points back to the previous verses and the entire discussion about the resurrection. Kasi alam niyo po ba itong, or by the way, resurrections. Kasi itong chapter 15 talks about resurrections, resurrection of Christ, resurrection of the dead, and resurrection of the body. Resurrection ng ating Panginoong Kristo, ito yung foundation. Diniscuss din dito yung resurrection of the dead na mga mananampalataya at diniscuss din dito yung resurrection of the body ng mga mananampalataya. So in the preceding verses, the Apostle Paul explains the victory that believers have through Christ's resurrection. Dahil ang Panginoong Yesus ay nag-resurrect na. Ano na yung mga kasunod na pwedeng mangyari sa ating mga mananampalataya? Ano na yung mga kasunod na tagumpay na pwede nating maranasan dahil nagtagumpay na si Lord? Ano na yung mga kasunod nito? So in light of this truth, the hope of the resurrection of Christ motivates our action. And it is our necessary foundation for Christian living. Kaya nga po, i-motivate tayo itong resurrection na ito ng Panginoong Kristo at itong resurrection na ito na diniscuss niya about resurrection of the dead, Christians, and the resurrection of the body of believers. Ito ngayon yung magmomotivate ng action natin para nang sa gayon, mas maging matagumpay tayo sa mga susunod na panahon. Kaya kung babalik tayo dun sa verse 57, di ba 58 itong text natin, atras lang tayo ng isa, mas makikita natin ito. Tingnan nyo po. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Napansin nyo po, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, there are three things that marks a victorious Christians. Three things that marks a victorious Christians. Sinasabi niya na ganito mamuhay ang matagumpay. Ulitin ko. Simple lang, sinasabi dito, ganito mamuhay ang matagumpay. Alam niyo po, malaki ang kinalaman ng pamumuhay natin kung tayo ay masasabing matagumpay. Minsan hindi mo naman kinakailangan manghula eh. Kasi dapat nakikita siya. So sinasabi niya dito, ganito mamuhay ang matagumpay. At dito tuturuan tayo ng Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon paano tayo magiging manadagumpay katulad na kung saan sinabi dito ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. So join me in our message today, Marks of Victorious Christians. Marks of Victorious Christian. Ganito mamuhay ang matagumpay. Now, what are the marks of victorious Christians? Ano ba yung tatak? Makikita mo agad, ano ba yung tatak ng isang matagumpay na Kristiyano? At dito makikita natin, ito bang ginagawa ko, tatakbuhin ba ito? O tatak ng matagumpay ito? Napakaganda pong pang-evaluate natin ito sa ating buhay. At napakaganda rin na guide natin ito sa ating buhay. Napakaganda kasi ang salita ng Panginoon. The word of the Lord is a light unto our feet and a lamp to our path. Napaka-importante. Ilaw ito sa ating daraanan. So bibigyan tayo nito ng direksyon. Nagbibigay ito ng ilaw para nakikita natin kung tama ba o mali ba itong tinatahak kong landas o itong pamumuhay na ginagawa ko. Dito pa lang makikita mo na dito sa tatak na ito. Marks of victorious Christians. Number one in verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Unang marka ng isang matagumpay
na mananampalataya, number one is firm. Firm. So this exhortation, particularly relevant in the face of persecution. Napaka-relevant nito, lalo na pagdating sa persecution, pagdating sa false teaching, sa mga various challenges ng mga early Christians. Kaya sinasabi dito, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Uy, di ba sinabi ko, pagdating sa letter, itong binabasa natin, yung genre nito, pag alam natin na letter, may at least dalawang bagay. It's either, ito ay commendation, praise, or ito ay correction. Ibig sabihin, may problema. Kaya nga, may problema silang kinakaharap dito. At ang maganda dito, sinusolusyonan ito ng Panginoon. Through Apostle Paul. Kaya sinabi niya, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Kaya sinabi sa Living Bible, so my dear brothers, since future victory is sure, be strong and steady. Alam niyo po, yung ginamit dito na Greek word is hedraios and ametakinetos. Hedraios and ametakinetos. Itong stand firm, saka let nothing move you. Itong dalawang Greek word na ito, na ginamit dito sa text na ito, ay nag-overlap siya ng meaning. For example, kapag binasa mo yung definition nitong dalawang Greek word na ito, pero magkaiba yung napansin natin, stand firm, let nothing move you. Magkaiba siya. Pero nag-overlap siya, may parehas siya ng meaning. Ano yon? Yung firm. Pag binasa natin doon, parehas silang firm. But they have different emphasis. Now, paano ba maging firm na mananampalataya? Paano ba ako magiging matatag? Paano ba ako magiging matibay na mananampalataya? Lalo na sa panahon ngayon ng, alam niyo po, itong generation na ito, ay tinatawag nilang weak generation. Pero hindi ko po yun tinatanggap. Although may mga patunay na binabanggit in even the religious sectors patungkol sa pagiging weak, pagdating daw sa generation na ito, weak, pero di tayo papayag doon. Dahil nga, meron namang solusyon ang ating Panginoon dito. Now, paano ba magiging firm? May binanggit dito. First, be unmovable. Banggitin ko ulit yung Greek word dito, be unmovable. Kasi yung ginamit dito na hedraios, ang ibig sabihin dito, sedentary, settled, steady, firm, steadfast, constant. And this word, this Greek word, comes from a root word meaning sit. Ang ibig sabihin nito, thus, it means sitting, not shifting. Ulitin ko ha, yung pinanggalingan nito, ang ibig sabihin sitting and not shifting. So the word implies being firmly fixed. Be unmovable. Kung gusto mong maging matibay ka, be unmovable. Ibig sabihin sitting, not shifting. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng unmovable, it means not affected by emotion. Not affected by excitement. Alam niyo po, kaya maraming nabubudol because of excitement. To excitement, to emotion. Kaya nga sinabi ng Book of Proverbs, being excited about something is not enough. You must know what you're doing. Kaya lang ang mga tao, mabilis pag na-excite yan. Alam mo, parang ganito pag kinilig. Yung mga taong pag kinilig, di na nakikinig eh. Pag na-excite ang tao, maniwala kayo, halimbawa, inalukan siya ng ganito, may sinabing ganito. Pag na-excite yan, kaya ang unang tinitrigger, emotion. Maniwala po kayo. Both in positive, saka negative, na kapamaraanan. Kapag na-trigger ang emotion na ito, more than yung isip ng tao. Kapag gusto mo mapagalaw ang isang tao, unang tinitrigger yung emotion. Kung hindi tatakutin, i-excite. Napansin mo kapag may gusto kang pagawa sa anak mo, di ba? Bibigyan kita ng ganito, bibigyan kita ng ganito. Both in positive saka negative. Kaya nga, saan mo gagamitin yung emotion na yan?
Napaka-powerful nito. Kaya lang, para maging matibay ang isang tao, o kaya nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang tao o pagrupok ng isang tao, may kinalaman sa emotion, sa excitement. Unmovable, it means not affected by emotion or excitement. Not change in one's purpose or intention. Mamaya, eto. Hindi, pinag-pray ko kasi siya eh. Siya yung God's will ko, sabi ni Lord. After 1 year, sabi ni Lord, hindi na daw eh. Ang gulo mo eh. Why? Baka na-trigger lang yung emotion. Kaya pag isang tao na-trigger yung emotion, minsan nga kahit tama eh, sasabihin niya mali na. Unmovable. So sinasabi dito, be unmovable. Dapat hindi ka masyado nagpapa-epekto sa emotion mo or dun sa excitement na yan na kung saan hindi mo na muna pinag-iisipan ng isang bagay. Ang firm na isang tao, hindi yan basta-basta nagdidesisyon out of emotion. Because when you become too emotional, you become irrational. An unmovable na tao, hindi siya basta-basta nagpapa-apekto noon. Settled yan. Firm. Constant. Kahit natutuksuhin yan, malinaw sa kanya yung purpose niya. Kaya nga, not change in one's purpose or intention. Yun yung unmovable na tao. Alam mo, gagawin sa atin ng kaaway, maniwala kayo, gagawin niya tayong movable. Ibig sabihin, hindi tayo settled. So, unang gagawin niya, titirahin yung emosyon. Una, may nakita akong ganyan eh, sungit-sungit, halos ayaw na ayaw, nung na-triggered yung emotion, biglang ano eh, biglang nag-iba. Ayaw ko yan. Pangit-pangit niya eh. Nung tinamaan eh, mahal ko na siya, grabe. Ganun pala siya. Napansin mo, nag-iiba na yung tono niya. Nag-iiba na bakit? Tinamaan siya eh. In a positive way, maganda siya. Pero kapag, paano kung gamitin ito ng kaaway? Yun na. Kaya nga, ang firm ng tao, paano tayo magiging firm? Be unmovable. Be unmovable. Sitting, not shifting. Number 2, be immovable. Nakuha po natin, yung sinabi niya dito, stand firm, let nothing move you. If you want to be firm, be unmovable. Hindi ka masyado nagpapa-apekto dyan sa emotion na yan, sa excitement na yan. Hindi ka nag-change ng tamang purpose mo at ng intention mo. Kasi nga, isa sa pinaka magandang kapamaraanan para matalo mo ang kalaban, guluhin mo siya. Once gumulo ka na yung isip mo, maniwala ka. Hindi mo na alam, kakaliwa ka ba o kakanan ka na. Marami nang nahuli sa kalsada dahil naguluhan. Kakaliwa ba ako? Kakanan ba ako? Saan ako dadaan dito? Napansin mo, madalas kang mahuli. Second, be immovable. Yung ginamit naman na Greek dito, ametakinetos. Itong ametakinetos na ito, di ba sinabi natin na pagkakapares nila, firm. Pero yung diin dito, ang ibig sabihin nito, immovable. Ang ibig sabihin nito, nanggaling ito sa dalawang salita, itong ametakinetos na ito. Nanggaling ito sa isang negative, yung a. Tapos yung isang metakineo, ang ibig sabihin to move away or to dislodge. Hence, it means don't move away. Don't move away. Pag sinabing unmovable, steady yan. Settled yan. Sitting, not shifting. Firmly fixed. Pag sinabing immovable, it means, pag sinabing immovable, di ba, to move away. Pag sinabing movable, to move away dito sa passage na ito. So, ibig sabihin, don't move away. Huwag kang lumalayo. Ng isang firm na tao, alis ka ng alis eh. Layo ka ng layo. Paano ka mag-uugat? Pag ganyan, hindi tayo mag-uugat. Remember that immovable person means not yielding. Ito naman, di ba sinabi natin, yung unmovable, not affected by emotion or excitement, not change in one's purpose or intention. Pag sinabing
immovable naman, ito yung tao na kung saan not yielding to argument or pressure. Nako, pag na-pressure pa naman ng isang tao, peer pressure. Pag pressure mo ang isang tao, okay yan, may blessing din ng pressure, di ba? Kasi pampagalaw siya eh. Paano kapag tama yun? Hindi maganda. Eh, paano kapag na-pressure ka lang? Uy, lahat mo, classmate mo. 10 na anak, dapat ikaw, 11 na. Makasam ka man lang. Paano kung nagpa-pressure ka nun? Sige na, kahit na sino na, to whom it may concern na lang. Baka pagtawanan ka, ikaw naman, nalilit ka na sa sarili mo, baka ganito mangyari. Napansin mo, yung mga kaklase mo noon, yung mga kaibigan mo, ganito na nangyari. Sa'yo na nangyayari kasi pastor ka lang. Kasi naglilingkod ka lang kay Lord. Ngayon, unti-unti ka na napipressure. Unti-unti ka na napipressure. Ibig sabihin, kapag immovable ang isang tao, hindi siya nag-yield sa isang argument o sa isang pressure. So the injunction to be firmly fixed and don't move away calls for unwavering commitment and dedication to the Christian faith. Ibig sabihin, huwag mong hinahayaan na tinatanggal ka at nililipat-lipat ka. Why? Hindi ka mag-uugat. At kapag wala kang matibay na ugat, madali kang mabunot at madali kang mabuwal. Napansin niyo po yung mga puno ngayon na nakatindig pa rin? Sino po sa inyo may, until now, mula nung bata ako, pag pumupunta ako sa Don Antonio, lalo na dun sa lugar po namin sa Don Antonio, maraming akasya doon. Tapos pag pumunta ka ng Pook Ligaya, ay shout out, kausap po yung may-ari nung sa Pook Ligaya nung nakaraan, may kwento namin. Sabi ko, dito kami pupunta doon sa property ninyo, may kabayuhan din doon. Until now, nakikita ko pa rin yung mga akasyang yun eh. Buhay na buhay pa rin. Mas matanda sa akin ang diyamak yun. At, eto ngayon, ilang bagyo na ang dinaanan ng punong yun? Ilang super typhoon na ang dinaanan ng punong yun? Kasi nga, di siya palipat-lipat. Hindi siya madaling, kumbaga, unmovable siya. At immovable siya. Kaya siya nag-uugat ng malalim. Hindi sa, pag sinabing firm, hindi ka nagagalaw eh. Hindi ka tinatamaan. Tinatamaan ka na mabigat na matinding hangin. Tinatamaan ka ng thunderstorm, ng super typhoon. Tinatamaan din ng matinding tag-init. Tinamaan din yun ng matinding tag-init nung panahon na yun. Ano nangyari? Firm kasi siya. The more na niyuyug-yug siya, natitest siya ng panahon at the more na lumalalim siya. Kaya hindi ka mag-uugat kapag ikaw ay madaling ma-pressure. Hindi ka mag-uugat kapag madali ka maapektuhan yung emotion mo, yung excitement mo. Wawala ka. Ngayon ang tanong, saan ka markado? Saan ka markado? Sa pagiging matatag o pagiging marupok? So, ang ibig sabihin ng pagiging matatag ay hindi yung hindi nadadapa at hindi nasusugatan, kundi hindi natitinag at hindi nawawala. Yun ang firm. Unmovable and immovable. Huwag masyadong nagpapa-apekto sa emosyon at excitement. Na kung saan nababago yung purpose, nababago yung original intention ng Panginoon na inilagay sa buhay natin. And don't be immovable. Huwag nagpapa-pressure. Huwag masyadong nag-yield sa anumang argument. Nakuha po natin yon. So, napaka-importante ikaw ay firm. Sinulitin ko, ang pagiging matatag na mananampalataya, hindi yung hindi ka nadadapa. Yun nga, tinamaan nga ng bagyo eh. Yung punong matatag eh. Tinamaan nga ng matinding tag-init yun eh. Nasusugatan. Tinatamaan talaga yun.
Dumadating din yung panahon na kung saan ng disappointment, ng discouragement, pero di siya natitinag. Di siya nawawala. Kaya siya nag-uugat na nag-uugat. Dahil sa panahon na dumadaan siya ng pagsubok, andun pa rin siya kay Lord. Kaya nga ito maganda, ang sarap dumaan ng mga unos sa buhay natin. Ang sarap, of course, ang sarap dumaan ng panahon na mabunga ka. Ito yung susunod natin. Ang sarap dumaan nung may blessing ka, ang sarap dumaan na kung saan, ang daming favor, ang daming blessing, yes. Pero alam nyo ba, napakasarap dumaan na niyayanig ka, binabagyo ka ng buhay, pero nag-decide ka, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back, dun ka na lalong nag-uugat. Yung mga ganyang Christian, yung mga ganyang seasoned na Christian, na nanatili at hindi tumalikod sa pananampalataya, nagpatuloy sa Panginoon sa kabila ng unos at matinding dryness. Lahat tayo nakakaranas yan. Yun yung mga umuugat. Ikaw ba, dumadaan ka ba sa pagsubok ngayon? Pero nananatili ka. Diyan ka na mag-uugat, maniwala ka. Diyan ka na lalong nagiging firm. Diyan inaiihiwalay yung mga pangkaraniwan at extraordinary na mananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng firm na mananampalataya. Tinatamaan, nasasaktan, pero nananatili. At hindi nawawala. Firm. Yan ang unang marka ng isang victorious na Christian. Akin lang, dami na akong tama eh. Di ba? Ang dami na natin pagkakamali, ang dami na natin sugat. Tinamaan na tayo eh. Ang dami na natin tama eh. Pero, sige, I've decided eh. To follow Jesus, no turning back. Di ko alam, yung ganung desisyon na yun pala magpapalalim sa atin. Yun pala magpapaugat sa atin. Di natin alam, firm na tayo. Nagiging mas matatag na tayo, hindi na tayo nawawala. Ano yun? Kasi nagpatuloy ka lang nung ikaw ay nasasaktan. Patuloy ka lang, yun yung firm. Pangalawa, na marka ng isang victorious na mananampalataya. Sabi dito, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Ito na, tingnan niyo po ito. Always give yourself fully to the work of the Lord. Pangalawang marka ng isang victorious na Christian o ng mga victorious na Christians, fruitful. Firm, fruitful. So this phrase emphasizes the need for believers to be consistently and abundantly engaged in God's work. Get in the game. Consistently and abundantly engaged in God's work. Naalala ko yung sinabi ni Charles Spurgeon, I would put it to you. Sinabi niya ganon. Charles Spurgeon once called the Prince of Preachers. Sinabi niya, I would put it to you, my dear hearer. Have you been fruitful? Sinabi niya ganon. Have you been fruitful with your wealth? Have you been fruitful with your talent? Have you been fruitful with your time? What are you doing for Jesus now? What are you doing for Jesus now? Yung pinakahuling statement, yun ang pasabog dun. What am I doing for Jesus now? Fruitful means producing healthful and good result. Yan ang ibig sabihin ng fruitful. Ngayon ang tanong, paano ba maging fruitful? Basic. Dito din sa text natin. Paano ba maging fruitful? Ito, maganda yung binanggit dito. Sabi niya dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Sakto din yung tanong ni Charles Spurgeon, what are you doing for Jesus now? Sinabi ni Apostle Paul dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Paano maging fruitful? Listen to this, be active. Hindi ka magiging fruitful na hindi ka aktibo. Kaya tignan niyo po, yung unang statement dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Alam niyo po, yung Greek word dito na always, pantote. Ang ibig sabihin nito, always, at all times, ever. Ha? Ano to, lagi na lang ako sa church? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Paano to pag nagpapakanta ako? Wala nang hinto, non-stop, parang sa langit. Hindi rin yun ang ibig sabihin nun. But ang ibig sabihin lang nito, kung ano yung nakalagay doon.
It means always, at all times, ever. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala ka sa eksena. Ulitin ko If you want to be fruitful, be active. Hindi pwedeng wala ka sa eksena. Kasi kung wala ka, asan ka? Kasi kung wala ka, asan ka? Kaya sinabi dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Napansin nyo? Ito, tignan nyo maigi. Always give yourself fully to the work of the Lord. Walang nilagay na specific na ministry dito. Always give yourself fully sa pagtugtog. Always give yourself fully sa pagkanta. Walang ganon. Kasi sinabi nga at all times Paano ka tutugtog? Wala. Pati natutulog ka, tutugtog ka. Ano, hihilig ka. Nakuha po natin. Pero ayaw niya, nawawala. Gusto mo maging fruitful? Huwag ka nawawala sa eksena. Whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Dapat hindi ka lang nagiging fruitful, hindi ka lang nagiging active sa panahon na ikaw ay nag-a-usher. Sana active ka pa rin na mananampalataya sa panahon na kumakain ka. Are you glorifying the Lord? Every time na umiinom ka, sa pag-inom bumbang yan, nag-glorify ba si Lord sa huli mong ininom? At huli mong kinain? Nag-glorify ba si Lord dun sa pagkikipagkwentuhan mo dun sa tropa mo noong nakaraan? Nakita ba si Lord sa buhay natin? Nakuha niyo po ito? Always give yourself fully to the work of the Lord, not the work of the enemy. So be active. So dapat aktibong Christian tayo, hindi lang Sunday. Dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Always give yourself fully to the work of the Lord. Maniwala ka, magiging fruitful ka. Kasi hindi ka lang magiging Sunday Christian. Hindi ka lang nagsiserve sa Panginoon ng 1 oras, ng 2 oras, o 24 hours dun sa church. Nagsiserve ka sa Panginoon sa lahat ng panahon. Ang bihira, bago ka matulog, nagpipray ka. Pag-gising mo, nagpipray ka. Niluluwalhati sa pagkain mo, naluluwalhati mo si Lord. Aktibo ka pa rin sa Christian faith. Nakukuha na po natin ito. Always give yourself fully to the work of the Lord. At kapag binigyan ka naman ng task ng ating Panginoon, maniwala ka, mas lalong binubuhos yung ginagawa mo. Kasi hindi pwedeng wala ka sa eksena lagi ng pananampalataya, ng paglilingkod. Kasi kung wala ka, asan ka nga? Kaninong work yan? Kaya nga kinakailangan, ma-evaluate natin, kaninong work? Itong ginagawa ko. Kapatid, huwag kang magsa-sideline sa work ng kaaway. Kaya bumabagsak ang isang mananampalataya, nagsa-sideline ka nang hindi alam ng employer. Di ba? May mga pitik ng konti huwag ka nang kumuha dito sa company namin. Sa akin na lang. Like kay Lord, alam niya naman yun pag sumasideline tayo sa kalaban. Hindi pwedeng wala tayo sa eksena. Kasi pag wala tayo sa eksena, asan tayo? So find ways to be active. Dapat aktibo tayo. Diyan ka nagiging fruitful. Pangalawa, be productive. Kaya sinabi dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Yung Greek word na ginamit dito is periseuo. Ang ibig sabihin, to exist in full quantity. To abound, be abundant, to increase. So dapat productive. Ibig sabihin nito, lagyan mo ng bunga yung ginagawa mo. Paano ka magiging fruitful? Be active and then be productive. Lagyan ng bunga ang ginagawa. Because not all busy are productive. Lagyan mo ng epektong maganda. Kaya sinasabi sa akin dati ng mga nag-build ng confidence ko sa pagsasalita,
Sabi sa akin ganun, pag nagsasalita ka, lagyan mo bunga. Huwag yung mema lang. May magawa ka lang. May matugtog ka lang. Ang pangit naman. Kaya mo na bungang maganda. Hindi lang yung preacher ang inaabangan. Hindi lang yung, alam mo yun, inaabangan kasi ang galing ng ginagawa mo. Ako, maniwala kayo. Dumating nga panahon. Ang inaatinan ko lang naman yung music. Nung church na yun, magpapakanta, yung tutugtog, tinitignan ko galing kasi nito eh. Wala pansin mo, nadadala ng ministry mo. May bunga. So wag yung mema. Dapat may bunga. Be productive. Kasi maraming mga tao na pagod lang. Huwag mong kinakasanayan na nauubos yung energy mo na wala kang bunga. Na walang saysay yung ginagawa natin, na kapag narinig ka, nakakasuya. Di ba? Inubos mo lang yung energy. Ulitin ko, not all busy or productive. Ang kagandahan dito, pag ganito na yung thinking natin, hindi tayo nagwe-waste ng energy. Hindi tayo nagwe-waste ng time and effort. Fruitful tayo. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ibig sabihin, to abound, be abundant, to increase. Starting today, don't just be busy. Be productive. So gawin mong marka ang pagiging mabunga. Ulitin ko Christians, church, listen to this very carefully. Gawin mong marka ang pagiging mabunga. Hindi lang mema, kundi may bunga. Fruitful. Ganyan nagiging, kasi tatamarin ka na yan eh. Minsan, wala makaka-appreciate sa ginagawa natin. Masakit nga niyan. Tayo, hindi na natin na-appreciate yung ginagawa natin eh. Malaking kinalaman nito sa susunod na naman na point natin. Alam niyo po ba, importante rin yung self-appreciation? Kaninong DNA yan? Sa kaaway? Hindi, kay Lord. When He saw yung ginawa niya, it was good. Bawa natin siya. Be active and be productive. Gawin nating marka ang pagiging mabunga. Naalala ko yung sinabi ni J.C. Ryle, isang napakahusay din na theologian, noong 1800s. Sinabi niya, a tree may always be known by its fruit. Just so, a true Christian may always be discovered by their habits, taste, and affections. A tree may always be known by its fruit. Ang true Christian may always be discovered by their habits, taste, pagtikim, affection. Kumusta ba? Pagtikim sa atin. Kaya nung naunawaan ko ito, hindi ako nagiging basta-bastang mananampalataya. I always want to live above average. Nung binigyan ako nung natanggap ko na hindi pala unang-una hahawak ako ng gitara sa simbahan, pinaghawak ako ng map. Hindi sabi ko, di kaligan ko maglinis muna. Tapos pinaghawak ako ng plato, inuutusan ako. Unti-unting kumikirot ang puso ko eh. Nagawa akong utusan na itong mga to Yung pala, hindi ako ginagawang superstar, ginagawa muna akong servant. Para pag naipwesto ka, mapagsabihan ka, pagalitan ka, maturuan ka, teachable ka ngayon. Kanta ng puso. Pumapasok yung magagandang tinuturo ng Panginoon. Nagiging fruitful ka na ngayon. Nakuha po natin siya. A tree may always be known by its fruit. So, a true Christian may always be discovered by their habits. Kumusta yung taste natin? Kapag natikman ng mga tao yung ginagawa natin, yung ministry natin, kumusta? Pait? Masarap? Ang kanta ng bunga? O ang sarap ng bunga? Nakakatulong ito. Ngayon, nakakapag-boost sa atin ito. Nakakapagpatuloy tayo dito kasi hindi ka na nagiging pangkaraniwan. Gusto mo ng bunga. Active ka, at the same time, productive ka. Maniwala po kayo. Diyan ka magiging fruitful. Hindi ka magiging fruitful, wala ka naman sa eksena eh. Di ba?
Wala ka naman dito, paano ka magiging fruitful? Kahit na gaano ka kagaling, kapag wala ka naman, hindi ka na rin magiging magaling. Bakit? Pupurol ka. Kakalawangin ka. Mabuburo ka lang. Kaya if you want to be fruitful, show up! Show up! Kinakailangan nakikita tayo. Kinakailangan nagiging aktibo tayo. Always, sinabi dito, at all times ever, show up, Christian! Pag on and off tayo, wala, maniwala po kayo. Ang isang mananampalataya na hindi aktibo will never defeat a full-time devil. Maniwala kayo. A part-time Christian will never defeat a full-time devil. Pag part-time tayong mananampalataya, hindi tayo magiging mananagumpay. Bakit? Ang kaaway, nag-aabang lang. Roaring like a lion. Nag-aabang ng madidevour. Sinabi ng Bible. Ulitin ko, a part-time Christian will never defeat a full-time devil. So be fruitful. Paano? Be active and be productive. Gawin nating marka ang pagiging mabunga. Last but not the least. Verse 58 again. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Because, ito na, you know that your labor in the Lord is not in vain. Pangatlong marka ng isang matagumpay na mananampalataya. Yung sinabi ni Apostle Paul na ganito mamuhay ang matagumpay. Paano ba mamuhay ang isang matagumpay? Sinabi natin, firm. Pangalawa, fruitful. At pangatlo, fulfilled. Nako! Napaka-importante pala ng fulfillment sa isang mananampalataya. Hindi lang sa mananampalataya, sa lahat ng tao. Alam niyo po, the meaning fulfilled is feeling happiness and satisfaction. Yung may happiness ka, yung may satisfaction ka, feeling that one's abilities and talents are being fully used. Abilities and talents are being fully used. Alam mo yun. Maliwanag yun sa'yo. Kaya sinabi dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Fulfilled. Why? Bakit napaka-importante ng happiness na ito? Ng satisfaction na ito? Why? Because satisfaction fuels your next action. Yung satisfaction na ito yung gagasolina dun sa susunod na action natin. And dissatisfaction paralyzes your next move. Kapag satisfied ang isang tao, sarap gumawa ulit ng susunod. Sarap kumita ulit. Sarap magnegosyo ulit. Sarap maglingkod ulit. Kasi may satisfaction ka eh. Hoy, teka lang, ganda na ito. Alam niyo po, nangyari sa akin ito, lalo na may isa akong kaibigan. Noong una siya nag-preach sa church, I don't know kung maririnig niya ito ngayon. Tinawagan niya ako, kita kami sa Araneta Center pa dati. Araneta City na yata ngayon. Tapos sinabi niya sa akin, bro, di na ako mag-preach kahit kailan. Pag-graduate kasi namin yun, pinag-preach siya sa church. Sabi ko, bakit? Wala akong magandang nasabi. Natapos ko agad. Di ba ganun? Discourage siya. Siyempre ako naman, encourage ko yung tao. Ayun, nagpipreach pa rin hanggang ngayon, hindi mapigilan. Alam mo, kapag wala, sabi ko, dissatisfaction paralyzes your next move. Kapag unsatisfied ka, dissatisfied ka dun sa huli mong ginawa, parang ayaw mo na umulit. Pero kapag may sense of satisfaction ka sa ginawa mo, yun ang magfu-fuel sa next action mo. Kaya lang kasi, napaka-importante nito. Paano ba ako magkakaroon ng sense of fulfillment? Para na sa gayon, hindi ako nadi-disappoint na parang, di ba sinabi natin, kung satisfied ako, ipo-fuel nito yung next action ko. Kapag dissatisfied ako, ipaparalyze naman nito yung next move ko.
Ngayon, ang tanong, paano ba ako magkakaroon ng sense of fulfillment sa aking buhay? Sa aking ginagawa? Ang ganda nito, sinabi dito, tingnan nyo, because you know that your labor in the Lord is not in vain, first be fully aware. Be fully aware. Why? Because awareness is the key to fulfillment. Dapat aware ka muna. Awareness is empowering. Ginagasolinahan tayo ng awareness na ito. Dapat may malaman mo yung hindi mo nalalaman. Kasi usually, ang tingin natin, nag-preach ako tapos walang umiyak, tapos walang tumumba. It means na wala ng kwenta yung ginawa mo. Nung nagpakanta ka, parang toad yung mga tao, tapos tingin mo wala nangyari. Kanino ka ba kumakanta? Doon sa taong mukhang bato o kay Lord na buhay? Pansin mo? A lot of people, kaya sila nadi-discourage. They are not fully aware. Laging tinuturo sa amin dati, lalo sa akin, do your best, and God will do the rest. Ang problema, hindi mo ginawa yung best mo, mag-repent ka. Pero pag ginawa mo yung the best mo, bigay mo na kay Lord. Hindi naman tayo nagbabago Pag hindi umiyak, hindi kumilos si Lord. Marami ka nagsususuka-suka, nag-iikot-ikot Dati, ang dami ngang iyak ng iyak Ngayon, partner na din sa tanas Hindi laging ganun nakabase, although may ganun. Pero hindi puro ganun. Because people are not fully aware. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Importante yung you know. Awareness is the key. It is empowering. Nung malaman ko to, kasi siyempre, Pentecostal preacher Pag di natumba yung may nilay hands ka tapos hindi tumumba, wala akong power. Ganun ba tingin mo sa power, yung nilay hands mo, tapos tulak-tulak mo, kaya biglang nagtumbahan, pag-ihip mo, lahat ng tao? Ganun na ba natin ibinaks ang Panginoon? Innocence. Because you know, kay Lord mo namang ginawa. Inayos mo naman. Di vain yun. Sabi sa akin, mag-preach ka ng maayos, then live it with God pagdating sa result. Ayusin mo. Si Lord ang nagbo-born again, hindi ikaw. Kalikan mo lang yung ginagawa mo. Si Lord ang bahala sa epekto. Nanadasan mo yan, yung parang wala naman ako maganda ng sabi. Parang dry naman. Sa'yo, dry. Mamaya dyan, nakita ko, may lumapit sa akin. Alam niyo po, na-transform yung buhay ko. Sabi niya, a year ago, nung nag-preach po kayo. Actually, may mga ina-attend ako ng mga conferences. May mga nag-PPM po sa akin. Minsan pupunta ako sa probinsya. Alam niyo po, 6 months po ako sa depression. Tapos napapanood ko po yung mga video ninyo. Sabi niya gano'n, ayun, buhay pa naman ako ngayon. Sabi ko, pambihira yan. Minsan nga doon sa video niyo, parang tinatamad ako, parang naiinis ako, naiirita ako. Sabi ko, parang wala naman. Kaya lang, para lang yun. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. If you want, pag wala kang sense of fulfillment, di ba sinabi natin, pag dissatisfied ka, ipaparalyze niya yung next move mo. Pero kapag satisfied ka, nag-fuel yan sa next action mo, grabe! Maglilingkod pa ako kay Lord. Hindi naman pala basura, yun ang susunod natin. If you want to be fulfilled, magkaroon tayo ng sense of fulfillment, be fully aware. Second, be fully assured. Tingnan, sinabi natin dito, you know, awareness is the key. Susunod, that your labor in the Lord is not in vain. Be fully assured. Yung vain dito, yung Greek word na ginamit dito is the Greek word kenos. Yung kenos na ito, it means empty, having nothing, empty-handed, vain, fruitless, void of effect. Void of effect. So the word vain na ginamit dito, ang ibig sabihin, fruitless, without effect. Ibig sabihin, neto, that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng gagawin mo para kay Lord ay hindi pwedeng walang bunga. At tiyak,
na may resulta. May isang pastor. Wala na, sumalangit to. Hindi, joke lang. Ano po ito? Bishop po ng isang malaking church na naging teacher ko. Pag nagtuturo yun, hindi na mababanggit ang pangalan. Literal po. Kukuha ko ng palito. Kasi tutulog ka talaga. Maniwala po kayo. Nung unang klase namin, parang gusto kong, may I go out po, sir? Tatagalan ko dun sa dun sa kantin. Kasi naantok na ako eh. Pero alam mo, naduluduluhan. Siyempre, kailangan mo magtiyaga. Disciplinarian to eh. Pag na-late ka, papatayuin ka niyan. Pag late ka, sasabihin niyan, teka lang, sabi niya, don't come in. Sabi niya, huwag ka mo nang papasok, hindi kita binibigyan hindi kita binibigyan ng go signal na pumasok sa klase ko. Sabi niya ganun, but why are you late? Tapos tatanungin susunod, are you a pastor? Yes po, pastor ka pa man din, tapos ganyan ka. Sabi niya ganun. Grabe. Bandang huli, nai-inlove na ako dun sa discipline niya. Mo, pastor ka, professional ka, tapos patatayuin ka. Wala naman ako sa law school eh. Kaya lang, nasa Bible school nga ako. Discipleship, kapatid yan ng discipline. Namaya dyan, sabi ko, pwede na nakakaantok siya, maybe hindi siya orator, pero pag tinignan mo yung resulta niya, ang lago ng ministry. General manager siya ng isang napakalaking kumpanya sa buong mundo. Itong teacher ko na ito, Pentecostal, pero ito yung nakakatawa. Nag-aaral siya kay John MacArthur doon sa Amerika. Pero kaya lang, nakita ko laki ng ministry. Alam niyo po, yung katitiis ng katitiis ko sa pinaggagawa niya nung sinasabi kong nakakaantok na teacher na ito. In fact, isa siya sa dahilan kung bakit ako nagpapatuloy ngayon. Nung panahon na nalilito na ako sa ministry at discouraged ako kung talaga bang tinawag ako ng Panginoon, siya ang ginamit ng Panginoon sa akin. Napansin mo? Minsan akala ng ibang tao parang wala lang because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi pwedeng walang bunga yan. Hindi pwedeng walang resulta yan. Haka po natin. Kaya lang tandaan natin, hindi lahat kasi ng nagtrabaho ay may fulfillment. Parang ganito, hindi naman lahat ng sumahod na enjoy yung kanyang pinagpaguran eh. Hindi lahat ng sumahod. Dumaan lang daw. Yung iba nga hindi na dumadaan eh. Matik. Wala na. Tandaan natin, paano ngayon magkakaroon ng sense of fulfillment? Tandaan natin, ang trabahong walang tapon ay ang trabahong ginawa para sa Panginoon. Ang trabahong walang tapon ay ang trabahong ginawa para sa Panginoon. So serve God through your time, through your treasure and talent. Maniwala ka, ma-enjoy mo ang buhay mo at magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Napaka-importante ng sense of fulfillment. Na alam mo, hindi sayang ito. Part ito ng process ng paglago ko. Part ito ng process ng pag-excel ko sa ministry. Part ito ng process ng paglago ng negosyong ito. Part itong failure na ito para sa isang matinding tagumpay. Buti na lang ngayon ako nag-fail. Kaysa nung milyon, bilyon na at napakalaki na ina-handle ko, saka ako nag-fail, okay na ngayon. Trust the process. Be fully aware. And be fully assured that your labor in the Lord is not in vain, it's not empty. It's not without effect. Sabi po ni Tony Robbins, success without fulfillment is the ultimate failure. Success without fulfillment is the ultimate failure. Kaya nga kapag wala ng ganyang fulfillment, tayong nararamdaman, haniwala ka, okay naman yung ginagawa mo. Feeling mo lagi failure ka. Feeling mo lagi walang epekto yung ginagawa mo. Feeling. Be fully aware and be fully assured. Kaya nga sinabi sa The Phillips Translation, and so brothers of mine, verse 58, stand firm. Let nothing move you. As you busy yourself in the Lord's work,
Be sure that nothing you, tinabi dito, be sure that nothing you do for Him is ever lost or wasted. Be sure na yung ginawa mo talaga para kay Lord, hindi yan nabasura. Hindi yan waste. Your labor in the Lord is not in vain. Pag may sense of fulfillment na tayo, diyan na tayo, kapatid, nagiging victorious. Kasi alam mo, hindi sayang ang ginagawa mo. I don't care. Kahit isa lang ang nakakilala. Natandaan niyo po? May isang crusade, tapos na-disappoint yung isang crusade to isa lang daw ang nakakilala kay Lord. O eto, bata pa yung nakakilala. O sino nakakilala sa crusade niya? Si Billy Graham. O kahit na isa. One of the best evangelists naman yung tao. Isa nga lang. Napansin mo? O yung isang missionary sa China, ang tagal-tagal ng ministry niya. Tapos isa lang din ang convert. O yung convert, yung isang yon, ano na nangyari ngayon? 10,000 a day conversion. A day. Ay, ara. Be sure that nothing you do for Him is ever lost or ever wasted. Hindi basura yung ginawa mong yan. What are the marks of victorious Christians? Ano yung marka ng isang mananampalataya? Napansin mo? Kapag naitanim sa ating maigi ito, nakakatulong ito sa atin para magpatuloy sa Panginoon. Number 1, na dapat nagmamarka ka. Number 1, firm. It means be unmovable and be immovable. Number 2, fruitful. Paano magiging fruitful? Be active and be productive. Show up. And then, lagyan mo ng bunga. Hindi lang gawa. Dapat may bunga. Hanggang sa patamisin mo ng patamisin yung bunga, pasarapin mo ng pasarapin yung bunga. Be fruitful. And then lastly, fulfilled. Be fully aware, you know, that your labor in the Lord is not in vain. Be fully assured na hindi na basura ang ginawa natin. Dito po ako mag-i-end. Tingnan niyo po itong maigi, itong text natin sa verse 58. Pansinin niyo lang ito. Tingnan niyo po. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Tingnan niyo po. Always give yourself fully. Saan? Tingnan niyo po ito Work of the Lord. To the work of the Lord. Tapos nakalagay doon sa susunod na statement, because you know that your labor in the Lord, ano to, pareho, magkaiba? Siyempre, magkaiba. Kaya lang, parang play of, statement lang to, o words ito, hindi po. Work of the Lord, magkaiba po kasi yung work dito at yung labor. Dahil yung ginamit na Greek word dun sa work, that give yourself fully to the work of the Lord, yung ginamit ditong Greek word ay ergon. Ang ibig sabihin nito ay deed, work, action, duty, office, charge, business. A process, course of action. Always give yourself fully to the work of the Lord, sa business ng Panginoon, makakaluwalhati sa Panginoon. Yung course of action na yan. Yung process na yan. Yun yung una. Tapos sinabi dito, because you know that your labor. Yung labor naman dito, kung sa work ay egron, yung labor na ginamit dito sa Greek ay kopos. Eto na. Hindi ba parang parehas lang naman yan? Hindi po. Tignan niyo po. Yung kopos kasi, ang ibig sabihin nito, trouble. Difficulty. Uneasiness. Labor. Wearisome labor. Travail. Toil. Ito yung may ginagawa ka, nagtatrabaho ka, pero yung pangalawa, because you know that your labor in the Lord, may halong pain. May halong trouble.
Grabe, ito yung dugot pawis. So napansin ko lang, hindi pala lahat ng nasasaktan ay pinarurusahan. Ulitin ko, kapatid. Hindi lahat ng nasasaktan ay pinarurusahan. Yung iba kasi may pinagdadaanan para may patunguhan. Kala ko dati, kapag nasasaktan ako, parang nag-fail ako sa ginagawa ko. Parang walang kwenta na ginagawa ko. Baka sinumpa yung buhay ko. Baka puro mali na ang ginagawa ko, wala naman akong tamang nagawa. Yan ang nga sinabi natin eh. Porket nasasaktan ka, pinarurusahan ka na ni Lord? Nung huli mo bang sinen sa examination yung anak mo na napuyat siya, na nahihirapan siya, pinarurusahan mo ba siya o mahal mo siya? Kasi gusto mo siya maging professional. Gusto mo siyang lumago. Kopos, your labor in the Lord, trouble, difficulty. Hindi madali. Ang isang matagumpay na mananampalataya, susugatan yan. Ang isang matagumpay na mananampalataya, nadadapayan. Ang isang matagumpay na mananampalataya, nagkakamali yan. Nadidisappoint yan. Nasasaktan, nasusugatan. Pag sinabi niya, because you know that your labor, yung sugat na yan, yung pag-iyak na yan, yung pagod na yan, yung stress na yan, yung pain na yan, is not in vain. Walang luha na nasayang. Walang stress na nasayang. Na ginawa mo sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa mga lahat na nasaktan, dahil mananampalataya ka, paglilingkod, pagbibigay, pagsusuporta, pero nasaktan ka, nahirapan ka, sabi ni Lord, it's not in vain. It's not in vain. Verse 57, kung aatras lang dito before I end, saan nanggaling ang lahat ng ito? But thanks be to God, sinabi dito, who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, si Jesus Christ ang ultimate reason ng tagumpay natin. Tanggalin mo siya, ihuli mo siya, talikuran mo siya, tiyak, tanggal ang tunay na tagumpay ng iyong buhay. Magpagod ka ng magpagod, sorry. Sayang ang iyak, sayang ang pagod, sayang ang sugat. Pero kapag na kay Lord ka, susugatan ka, napapagod ka, na-stress ka, umiiyak ka, hindi sayang ang lahat ng yan. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung aatras ka nga, oh death, where is your sting? Ano ka ngayon? Kamatayan. Sabi niyang gano'n. Ano ka ngayon? Si Jesus ang ultimate reason ng tagumpay natin. Pag tinanggal natin siya, hinuli natin siya, tinalikuran natin siya, tiyak tanggal ang tunay na tagumpay. Don't forget that your victory rests on Jesus alone. Listen to this. Again, before we end this, let me leave you this statement. Don't forget that your victory rests on Jesus alone. But thanks be to God who gives us victory through Jesus Christ. Your victory rests on Jesus Christ alone. Diba? Chapter 15, it talks about resurrections. Resurrection of Christ, resurrection of the dead, and resurrection of the body. Victory rests on Jesus alone. Why? Ito yung bottom line. Because He lives. Biruin mo, sandalan mo buhay. Mahirap sumandal.
sa patay. Kung buhay ang sinasandigan mo at sinasandalan mo, hindi sayang ang lahat ng yan. That's why may kanta nga, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Dahil buhay ang Diyos ko, mahaharap ko ang bukas. Dahil buhay si Jesus, yung takot na ito, mapapawi. Because I know, He holds the future. And life is worth the living. Sarap pala mabuhay. Kasi buhay yung Diyos ko. And because He lives. Kaya naalala ko yung sinabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kung kilala mo si Lord, hindi ka matatakot kung ano pwedeng mangyari bukas. Sa mga napapagod, sa mga nasusugatan, sa mga tattad na ng stress ngayon, sa mga hindi alam ang gagawin, gusto ko malaman mo kapatid, na pagtagumpayan na ni Lord at alam niya ang gagawin. He's God of the past, the present, and the future. So never be afraid to trust an unknown future to a known God. I want you to close your eyes right now. Kung ikaw itong taong ito, kapatid, ngayong araw na ito, at sinasabi mo, Lord, pawiin niyo po ang takot, pangamba, na baka wala nang mangyari sa buhay ko. Kapatid, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Alam ni Lord yan, kapatid. Sino sa inyo, handa mong ipagkatiwala yung buhay mo, yung future mo sa isang buhay na Diyos? Para nang sa gayon, hindi sayang ang pagluha, hindi sayang ang pagod, hindi sayang ang sugat. Biruin mo, yung dugot pawis. Nung nakaraan, di ba nakaraan mga graduation, nakita ko yung isang graduate na kabataan, nagpa-picture siya dun sa palayan. Matubig yung palayan, kasama niya dun yung nanay at tatay niya na nangingitim, nagigitata, pawis na pawis. At pinakita doon na hindi nasayang ang pagpapagod ni inay at ni itay doon sa kabataang yun. Hindi sayang yung pagod, kapatid. Hindi sayang yung pagtatanim. Hindi sayang ang buhay kapag ginawa mo yan para kay Lord. Tignan mo, may epekto yung luhang yan. May epekto yung pain na yan. Ikagaganda mo pa at kaluluwalhati ng Panginoon. If you want to surrender everything to the Lord today, mananalangin tayo, kapatid. But make it your personal prayer. Hindi nagkataon ito, kapatid, ngayong araw na ito. The Bible said, confess with your mouth that Jesus is Lord and you will be saved. The Bible said. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. If you want to surrender everything to the Lord today, pray this prayer with me. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Lead me. Save me. In Jesus' name. Amen. Patid, kung ipinanalangin mo yan for the very first time, let Jesus lead. Don't forget that your victory rests on Jesus alone. May karamdaman ka, may pinagdadaanan ka, kasi tiyak may patutunguhan kang maganda. Si Lord, naniniwala ko, kapatid, muling magpapalakas, nagpapagaling, magpapala, magbabangon, dahil buhay ang ating Panginoon. Your victory rests on Jesus alone. Why? Because He lives.
I want you to sing this song right now, but make it your personal prayer. And as you sing this song right now, I pray that may God touch your hearts today. Christians, never be afraid to trust the unknown future to a known God. Kung kilala mong buhay ang Diyos, dumadaan ka lang. May pinagdadaanan ka lang. Kasi may patutunguhan ka. Sapat na buhay ang Diyos natin, kapatid, para maharap mo ang bukas. Sa lahat ng mga nasusugatan, sa lahat ng kinakainan ng alalahanin, sa lahat ng walang kasiguraduhan, sa lahat na nasasaktan, don't forget that your victory rests on Jesus alone. Because Jesus is alive forevermore. He is the same yesterday, today, and forever. Hanggat nakasandal ka sa buhay na Diyos, kapatid, your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang yung pagpapagal na yan. Para sa iyong pamilya, para sa gawain ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi sayang ang lahat ng yan. Hindi yan magiging basura, kapatid, maniwala ka. It's not in vain. God will honor your effort. God honors faith. Matatapos mo ang laban na matagumpay, kapatid. Matatapos mo ang laban na ito, knowing na hindi sayang ang lahat. Come on, for the last time. Make it a personal declaration, a personal anthem for God, because He lives. Oh Lord, I can face tomorrow. Buhay ang ating Panginoon. Walang dahilan para sumuko. Walang dahilan para ma-disappoint. Walang dahilan para mawala ng pag-asa. I know, Lord, akala natin dati, hindi worth living ito. Ano gusto na nating umayaw, mawala na lang at maglaho. Mating na ba yung panahon na yan? Pero nung malaman mo ang katotohanan na ito, nabuhay ang ating Panginoon, nabuhayan ka rin ng pag-asa. Life is worth the living because He lives. Christians, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kung kilala mo si Lord, alam niya na, kapatid. Sinabi niya na ang tagumpay mo. Mamumuhay ka na lang ng isang buhay, ng isang matagumpay. Christians, be firm, be fruitful, and be fulfilled. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi basura ang lahat ng yan. Akala mo lang, kapatid. Akala mo lang nag-fail ka, na-defeat ka talaga, bukas makalawa. Makikita mo na lang, hindi pala sayang ang lahat ng ito. Buti na lang pinagdaanan ko ito. Di na lang naranasan ko ito. At kaya mo mararanasan yung susunod na mabigat at matinding tagumpay mo na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi sayang ang lahat. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na nakawin lahat ng kaaway itong seed na ito na naitanim sa atin. Dalangin ko, kapatid, na mapangyari sa iyo ang lahat ng iyong napakinggan. Yung vision, yung healing,
yung fulfillment, yung hope na binigay sa'yo ng Panginoon. It's for you. It's for you. I want you to know that you are blessed and not cursed. You are an asset and not a liability. Nagkamali ka lang pero hindi ka talunan. Dahil buhay ang ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you.